PhilAm second overall pick ng 2025 NBA Draft, mga Pinoy sa mga interview sa NBA pero minsan nang tumanggi na irepresenta ang Pilipinas sa world stage of basketball. Ginagamit lamang bang marketing ang pagiging Pilipino? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Nito lang ay nagtrend ang isang bagong malalaro hindi lang sa mundo ng National Basketball Association, kundi even sa ating mga Filipino basketball fans. Ito nga yung second overall pick ng kakatapos lamang na 2025 NBA Draft na si Dylan Harper, kung saan ay nakuha ito ng team ng San Antonio Spurs. Nagtrend si Dylan sa mga Pinoy dahil nga sa pagkakaroon nito ng dugong Pilipino. Dagdag pa dito ay ang Filipina niyang ina, habang ang ama naman nito ay ang NBA champion na si Ron Harper. Ayon sa ilang mga reports, ay 7 years old pa lamang ang mother ni Dylan ay tumungo na itong Amerika at doon na nanirahan, kung kaya't si Dylan pati ang kapatid nito na si Ron ay lumaki na aware sa American style of living. Pero base din naman sa magulang ng mga ito ay mulat din daw sila sa kultura nating mga Pinoy. At dahil nga sa mga balitang yan ay bumuhos ang suporta ng mga Pilipino dito sa future star player ng NBA, at mas naging mainit pa ang suporta nating mga Filipino noong sinabi ni Dylan sa isang interview na willing nga daw itong representa ang Pilipinas kung may pagkakataon. Even nga ang NBA team na nakakuha kay Dylan na San Antonio Spurs ay naging aware sa mga Pinoy supporters ng kanilang rookie na tila nakasilip ng iba yung fanbase. Kaya dahil dito ay sinakyan pa nila ang trend, kung saan ay in-interview pa nga si Dylan about sa kanyang pagiging Pinoy, kung saan ay tinanong ito ng ilang mga bagay na related sa ating mga Pilipino. Pero sa kabila ng tila next Pinoy NBA sensation ng 6'6" guard ay may ilang mga bagay tayong nalaman na pa pwedeng magbaliktad sa mainit na suporta ng mga Pinoy NBA fans. Real talk lang tayo, maliban sa kalahi natin ang isang NBA player ay sinusuportahan natin ito dahil sa tsansang balang araw ay baka makatulong ito sa ating basketball scene, lalo na sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero nito lang ay may lumutang na statement ang dating head coach ng ating national team na si Coach Jot Reyes. Ayon dito ay dati pang nasa radar ng SBP para sa Gilas program si Dylan kasama na ang kapatid nito. Kaso nga lang nang imbitahan nito ni Coach Jot at ng SBP ay tumanggi ang mga ito sa kadahilanan daw na mas prior nila ang kanilang NBA dream. Kalaunan ay nabalitaan natin noon na lumaro nga itong si Dylan sa Under-19 team ng Team USA. Hindi man natin isipin ng sobrang lalim ay alam naman natin ang ibig sabihin ng ginawa ni Dylan. Yes, tila mas pinili nitong representa ang Amerika at di ang Pilipinas. Bagay na mahirap din na isisi sa player dahil nga sa unang-una ay sa US ito pinanganak at lumaki, at hindi din natin may tatanggi na mas maganda ang programa ng basketball sa Amerika lalo na sa mga batang manlalaro. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Mababa ka sa ilang interview na tila limitado lamang ang kalaman ni Dylan sa kanyang pagiging Pinoy. Even sa salitang Tagalog ay halos wala itong alam, bagay na binigyan naman ng linaw ng kanyang lola sa isang interview. Lola, what are some few Tagalog words that you've taught him? For sure po. We really don't talk to them in Tagalog, you know. Tulad nga na sabi ko ay hindi natin masisisi si Dylan, pero syempre hindi din natin masisisi ang ilan nating mga kababayan, lalo na mga Pinoy NBA fans, na isipin ang bagay na parang ginagamit lang na marketing ang pagiging Pinoy-blooded nito upang makabuo ng malaking fanbase sa bansa, bagay na ginawa ng ilang mga PhilAm NBA player. Pero ang pinagkaiba lamang ay mas malawak ang kalaman ng mga ito sa ating kultura, lalo na si Jordan Clarkson na trinabaho pa ang paglalaro nito para sa ating pambansang kupunan.